Nasamsam ng Israel ang ilang armas umano ng grupong Hamas sa pinakamalaking ospital sa Gaza. Pinalaga naman ng World Health Organization ang raid sa mga ospital dahil naiipit ang mga pasyente. At nakatutok si Rafi Tima. Pinaalis na ng Israel ang mga doktor, pasyente at mga refugee na nagkubli sa mga ospital sa Northern Gaza para mahanap ang mga nagtatagong Hamas doon. Ang Al-Shifa Hospital naglikas na sa pangunguna ng mga doktor. Itinanggi ng Hamas na ginagamit nila ang mga ospital. Pero sa video ang inilabas ng Israel, nadiskubre raw nito ang ilang armas at combat gear na anilay gamit ng Hamas sa Al-Shifa Hospital Complex, ang pinakamalaking ospital sa Gaza. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant. Sinamsam nila ang military equipment, granada at mga uniforme na itinago muna sa likod ng MRI machine. Without any doubt that Hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law. Sa Special Surgery Building, nabisto naman ang umano'y Operational Command Center at technological assets ng Hamas na patunay raw na ginagamit nga ang mga ospital sa terorismo. Wala pang pahayag ang grupong Hamas kaugnay sa mga nakita sa Al-Shifa. Sa gitna ng paghahalugog na yan, naiipit ang mismong mga pasyente. بيحاول إنقاذ هذه الطفلة من خلال الأكسجين بالطريقة اليدوية. Ang ibang pasyente, tuluyan ng binawian ng buhay. Kaya para sa World Health Organization, hindi katanggap-tanggap ang raid ng Israel sa ospital. Hospitals are not battlegrounds. We're extremely worried for the safety of staff and patients. Protecting them is paramount. Gate ng Israel, iniiwasan naman nilang makasakit ng mga medical team o sibilyan sa ospital. Ang United Nations Security Council muling idiniin ang panawagang humanitarian pauses sa Gaza sa isang resolusyon na pinabura ng 12 bansa, mas marami sa 3 abstain. Nauna nang hiniling ng Hamas ang pauses para ligtas nilang mapalaya ang kanilang mga bihag at para makapasok ang tulong sa lugar. It should have called for a ceasefire now. It should have heeded the call by the UN and every humanitarian organization on earth calling for a humanitarian ceasefire. Gaza bleeds, death, devastation, destructions everywhere. No one was spared. Not our children, not our women, not our elderly, not our civilians. Sa kabila ng umiiral pa ring gulo, piniling manatili roon ng ilang Pilipino, kabilang ang isang madre. Nasa mga lugar naman daw sila na hindi sentro ng bakbakan. Wala nang nakatakdang i-repatriate sa kanila matapos magbalik Pilipinas ang huling batch ng mga Pilipino mula Gaza na nakatawid ng Rafah border crossing. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.